Martial Peak, Kabanata 4113. Wala ng kalaban. Kasabay ng pagkislap ng lilang liwanag, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang bumulwak at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Sa ilalim ng impluwensya ng puwersang ito, nakita niya ang mga bakas ng gintong aura na bumulwak mula sa kanyang espada at sa katawan ng commander ng kaaway. Hindi lang siya, pati silang Qingshan. Nagkatinginan silang dalawa at nakita nila ang lungkot sa mga mata ng isa't isa. Ang huling gininto ang espada sa porma sayon ng kalaban ay maaaring sumipsip ng lakas ng iba pang mahabang espada sa pamamagitan ng puwersa. Napagtanto ito, kapwa ipinagpatuloy ni Yang Kai at Lang Qingshan ang kanilang aura upang maiwasan ang pagkawala ng kanilang kapangyarihan. Naabot na nila ang rurok ng Golden Sword at ang kanilang mga espada ay sapat na malakas upang labanan ang lilang liwanag. Gayunpaman, ang iba pang mahabang espada sa larangan ng digmaan ay walang ganitong kakayahan. Patuloy na maririnig ang mga kaluskos. Ang mahahabang espada ay nagkapira-piraso ng sunod-sunod. Mula sa mga putol na mahabang espada, ang mga sinag ng iba't ibang kulay ay nakatakas at sumugod patungo sa commander ng kaaway mula sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, 10,000 espada ang naputol. Muling lumitaw ang lilang kidlat. Parang kidlat na dragon, sumugod ito patungo kina Yang Kai at Lang Qingshan. Walang lakas ng loob na harangin ang dalawa at umiwas sa kaliwat kanan. Hindi pinansin ng kidlat na dragon si Yang Kai at hinabol silang Qingshan. Mukhang papatayin siya nito. Nang makita ito, bumalik si Yang Kai at inatake muli ang Golden Sword. Ang kanyang sword aura ay tumawid sa langit at lupa at binomba ang Golden Sword. Kung tungkol sa buhay nilang Qingshan, wala siyang pakialam. Masyadong nakakatakot ang lilang kidlat. Ang sinumang makatagpo nito ay mamamatay sa lugar. Maaari lamang niyang ipagdasal na silang Qingshan ay sapat na matalino upang makatakas mula sa pagtugis ng kidlat. Pagkatapos ng matinding labanan, si Yang Kai at ang Golden Sword ay pantay na pinagtugma. Walang magawa sa isa't isa dahil pareho silang nasa tuktok ng kanilang antas. Kahit na si Yang Kai ay naantig ng unang lilang kidlat at nasira ang kanyang espada, sa mga tuntunin ng karanasan sa labanan, ang Golden Sword ay talagang hindi maihahambing sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya dehado sa matinding labanan. Matapos ang oras na kailangan para masunog ang isang stick ng insenso, sa wakas ay lumipad pabalik silang Qingshan na natatakpan ng alikabok ang kanyang ulo. Sinulyapan siya ni Yang Kai at natuklasan na nasira din ang kanyang espada. Malamang na hindi sinasadyang natamo siya ng lilang kidlat, ngunit ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Hindi siya agad tumulong kay Yang Kai. Sa halip, inutusan niya ang kanyang 700,000 sundalo na mabilis na umatras at ilayo sila sa larangan ng digmaan. Nang makita ito ni Yang Kai, nakahinga siya ng maluwag at pinuri ang sarili sa pagiging matalino. Kung siya iyon, aalisin din niya ang kanyang hukbo sa unang sandali. Ang lilang batong hiyas sa hilt ng Golden Sword ay masyadong kakaiba. Hindi lamang nito naaabsorb ang sword energy na napatay ng iba, maaari pa itong puwersahang sumipsip ng enerhiya. Ang kanilang 700,000 malakas na hukbo ay naroon lamang upang magbigay ng mga mapagkukunan para sa kabilang partido upang magamit ang lilang kidlat. Hindi nagtagal, nawala ang 700,000 malakas na hukbo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik silang Qingshan. Ang nasirang espada ay ganap na naayos, at ang ningning sa espada ay maliwanag at nakasisilaw. Malinaw na sinamantala niya ang pagkakataong ayusin ang kanyang mga sugat. Matapos muling sumama sa larangan ng digmaan, nagpalitan ng tingin ang dalawa. Hindi na kailangan ng talakayan. Naiintindihan na nila ang iniisip ng isa't isa. Gilingin ito hanggang mamatay. Ang lakas ng Golden Sword ay walang dapat ikatakot. Sa pagtutulungan nilang dalawa, hindi sila nito kayang talunin. Ang tanging bagay na nagpatakot sa kanila ay ang lilang batong pang-alahas sa hilt at ang nakakatakot na pag-atake na ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng gemstone. Gayunpaman, ito ay hindi walang presyo para sa kabilang partido na gamitin ang lilang kidlat. Para sa unang pag-atake, sinipsip nito ang lakas ng 10,000 Silver Sword. Para sa pangalawang pag-atake, sinipsip nito ang enerhiya ng 5 Golden Sword. Para sa ikatlong pag-atake, na ngayon lang, sinipsip din nito ang lakas ng 10,000 mga espada, na naging sanhi ng pagkabasag ng mga ito sa lugar. Ngayon na ang 700,000 malakas na hukbo ni Yang Kai ay umatras mula sa larangan ng digmaan, mayroon na lamang mga 150,000 na natitirang hukbo ng kaaway. Sa pinakadulo, maaari pa rin itong gamitin ang lilang kidlat ng 5 beses. Hanggat maiiwasan nila ang 5 pag-ataking ito, makakamit nila ang tagumpay. Imbes na maghintay ng pasibo, mas mabuting magkusa na lang sa pag-atake.
Matapos tingnan silang Qingshan, iniwan niya itong mag-isa upang pigilan ang kaaway. Sa isang iglap, sumugod si Yang Kai sa hukbo ng kalaban. Nagkagulo ang porma sayon ng kalaban. Bagamat tila marami ang 100,000 malakas na hukbo, wala ni isa sa kanila ang talagang makakalaban. Ang Golden Sword Aura ni Yang Kai ay nalaslas. Ang bawat isa sa mga Sword Aura ay maaaring umani ng hindi mabilang na mga espada, na dumudurog sa kanila. Gaya ng inaasahan, kahit na ang mga espada ay nabasag ni Yang Kai, ang enerhiya na tumakas mula sa kanilang mga katawan ay hindi damaloy sa katawan ni Yang Kai. Sa halip, ito ay hinihigop ng lilang gemstone. Ang lilang glow sa purple gemstone ay lalong lumiliwanag. Qingshan, mag-ingat ka. Nang maramdaman niyang oras na, muling naglaslas si Yang Kai. Daan-daang mga espada ang nabasag sa lugar. Matapos damaloy ang daan-daang light ray sa purple gemstone, sa wakas ay naabot na ng purple glow ang limitasyon nito. Inalog ng commander ng kalaban ang kanyang espada at isang lilang kidlat ang tumama patungo kay Lang Qingshan na nakasabit sa kanya. Nakahanda na silang Qingshan. Nang isiga ni Yang Kai ang pangungusap na iyon, nakatakas na siya mula sa larangan ng digmaan. Hindi siya nakatakas sa ibang lugar. Sa halip, sumugod siya patungo sa hukbo ng kalaban sa pagtatangkang gamitin ang sword energies upang maubos ang lilang kidlat. Kasabay nito, nakipagsagupaan na si Yang Kai sa Golden Sword. Minsan pa, paikot-ikot silang nag-aaway. Katsoka. Saan man dumaan ang lilang kidlat, hindi mabilang na mga espada ang nabasag. Hindi mabilang na mga daloy ng liwanag ang lumipad sa hangin. Sa isang kisap mata, 10,000 espada ang muling nabasag. Ang lilang batong pang-alahas sa hilt ng Golden Sword ay kumikinang na may lilang kinang. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Hindi na siya mapakali sa kalaban at mabilis na nakatakas. Sa susunod na sandali, ang Golden Sword ay nalaslas ng isang lilang kidlat. Tumalikod si Yang Kai at tumakbo. Ang Golden Sword ay naging golden light habang hinahabol ito ng lilang kidlat. Master, biglang sumigaw silang Qingshan. Tumingin si Yang Kai sa gilid at napagtanto na umaakyat siya sa kanya. Nagningning ang kanyang mga mata nang maunawaan ang kanyang balak. Umindayog ang kanyang katawan at sumugod din siya patungo sa kanya. Dalawang golden light ang tumagos sa kalangitan. Bawat isa sa kanila ay hinabol ng isang lilang kidlat. Sa isang iglap ay sobrang lapit na ng dalawa sa isa't isa. Nang malapit na silang mabangga, pareho silang ibinaling ang kanilang mga katawan at nag-alisan ng espada ng isa't isa. Nag-iwas sila sa isa't isa ng isang buhok. Nag-iwas sila sa isa't isa ngunit hindi kasing liksi ang mga kulay lila na kidlat na humahabol sa kanila. Nagbanggaan ang dalawang lilang kidlat. Agad na sumayaw ang mga electric snake sa hangin at lumikha ng malaking butas sa kawalan. Ang dalawang purple lightning bolts ay nawasak ng ganoon lang. Napataas ang puso ni Yang Kai. Inutusan niya silang Qingshan. Muli, pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at sinugod ang Golden Sword. Ginamit nilang Qingshan ang parehong lansihin at sinisingil sa porma sayon ng kalaban para magsimula ng massacre. Ayon sa pagtatansya ni Yang Kai, ang 100,000 malakas na hukbo ay maaari lamang sumuporta sa 5 purple lightning bolts. Dati, sinira ni Yang Kai ang libo-libo sa kanila. Pagkatapos, pinangunahan nilang Qingshan ang lilang kidlat upang sirain ang libo-libo sa kanila. Ngayon, wala pang 100,000 sa kanila ang natitira. Hanggat ang 100,000 malakas na hukbo ay nalipol, ang Golden Sword ay hindi makakagawa ng isang mamamatay na hakbang tulad ng lilang kidlat. Kung wala ang lilang kidlat, paano magiging tugma ang Golden Sword para sa kanya at kay Lang Qingshan? Pagkatapos ng isa pang 30 minuto, winasak nilang Qingshan ang 10,000 espada at pinakawalan ang pangatlong Purple Lightning Bolt. Si Yang Kai, na nakahanda, ay agad na pinangunahan ang kidlat patungo sa porma sayon ng kalaban. Sa isang iglap, 10,000 mga espada ang nawasak at ang ika-4 na kidlat ay pinakawalan. Tumawa ito patungo kay Lang Qingshan na nakasalo ng Golden Sword. Gumamit ulit ng parehong pakulo ang dalawa. Nakakagigil ngunit perpekto habang pinangunahan nila ang dalawang kidlat na mag-atake sa isa't isa at magpagod sa isa't isa. Kung titingnan ang sitwasyon, ang Golden Sword ay naguguluhan at nagngangalit ngunit wala siyang magagawa. Pagkatapos ng gayong pagdurusa, wala pang 30,000 espada ang natitira. Ang kapangyarihan ng mga espadang ito ay makakasuporta lamang ng isang Purple Lightning Bolt. Sa sandaling ito, sina Yang Kai at Lang Qingshan ay hindi na nagmamadaling patayin ang mga espada. Sa halip, sabay nilang sinunggaban ang Golden Sword at pinalo ito. Kahit na naiintindihan ng Gold Sword ang intensyon ni Yang Kai at Lang Qingshan, wala itong pagpipilian kundi ay activate ang kapangyarihan ng Purple Gemstone. Hinigop nito ang kapangyarihan ng natitirang 10,000 mga nasasakupan at nilaslas ang huling lilang kidlat.
Sabay-sabay na umatras sina Yang Kai at Lang Qingshan habang tina-target ng Purple Lightning Bolt si Lang Qingshan. Walang pag-aalinlangan, agad na tumakas si Lang Qingshan. Sa espada na binago ni Yang Kai, ngumiti siya. Ngayon, ikaw na lang at ako ang natitira. Labanan tayo hanggang kamatayan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Lang Qingshan. Nakatakas ang batang ito mula sa pagtugis ng Purple Lightning dati. Sa pagkakataong ito, siguradong magiging maayos na siya. Sa karamihan, siya ay bahagyang masugatan. Gayunpaman, kasama ang 700,000 malakas na hukbo sa kanyang panig, kahit na silang Qingshan ay nasugatan, maaari niyang ayusin ang kanyang sarili anumang oras. Malamang na pagtanto ng gintong taybak na ito na ang huling labanan. Ang paunang katahimikan nito ay matagal nang nawala. Sa espada, solemn na ang marangal nitong mukha. Sa dulo ng espada, ang ningning ng Golden Sword ay kumikislap na parang dila ng ahas. Nang natapos na ni Yang Kai ang kanyang pangungusap, nilaslas na niya ang Golden Sword. Ang Golden Sword aura ay humiwas sa kawalan at dumating sa harap ng Golden Sword sa isang iglap. Ang Golden Sword ay sumalungat sa pag-atake na may sword aura din. Sa isang iglap, naging puspusan na ito kay Yang Kai. Parehong-pareho ang kanilang lakas. Ang sitwasyon ay nasa isang pagkapatas. Gayunpaman, alam ni Yang Kai na nanalo na siya. Pagkaraan ng isang oras, bumalik silang Qingshan sa isang piraso at sumali sa labanan. Sa 2 laban sa 1, ang Golden Sword ay mabilis na nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Gaano man ito kahirap, hindi nito maibabalik ang sitwasyon. Makalipas ang kalahating araw, habang pinuputol ni Yang Kai ang kanyang espada, ang katawan ng Golden Sword ay naglabas ng malutong na tunog at nahati sa 2. Sa kalahating espada, unti-unting nawala ang marangal na mukha. Ang natitira ay ayaw at galit. Ang gininto ang ningning ay umapaw mula sa Golden Sword at lumundag sa katawan ni Yang Kai. Sa loob ng gininto ang ningning, mayroong isang dampi ng lila na lubhang nakasisilaw. Mabilis na nakabawi ang nasirang katawan ng espada ni Yang Kai. Hindi lang iyon, may lumitaw na purple whirlpool sa hilt ng kanyang espada. Tuloy-tuloy na umikot ang whirlpool at mabilis na naging purple gemstone. Ang lilang batong hiyas ay ang dating taglay ng Golden Sword. Natigilan si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na pagkatapos mapatay ang kalaban, ang purple gem na ito ay mamanahin din niya. Ang bagay na ito ay naging dahilan upang siya at silang Qingshan ay magdusa ng malaking pagkawala. Gayunpaman, walang silbi ang pagkakaroon nito ngayon. Ito ang huling labanan. Pagkatapos ng labanang ito, sa mundo ng espada, hindi natalo si Yang Kai. Ang lahat ng kanyang mga muog ay pinunasan. Martial Peak, Kabanata 4114, Mid-Grade World Fruit. Kung walang kalaban, walang silbi sa kanya ang Purple Gem. Tumigil si Yang Kai habang inaalala ang kanyang mga nakatagpo sa Sword World na ito. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang mundong ito ay mas mapanganib kaysa sa nakaraang Bubble World. Sa mundong ito, maaaring maduraj ang isang tao anumang oras. Lihim siyang nagalak na magagamit niya ang Small Sealed World para makapasok sa mundong ito. Kung hindi, kung silang Qingshan ay pumasok sa mundong ito ng mag-isa, baka tuluyan na siyang nakulong. Marami sa mga kapanapanabot na laban ang napanalunan nila nilang Qingshan sa pamamagitan ng pagtutulungan. Isinasantabi ang lahat, halos imposible para sa isang tao na talunin ang huling Golden Sword ng mag-isa sa huling labanang ito. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang mag-alala kay Meng Hong. Ang taong ito ay pumasok din sa isang mundo ng mga prutas. Iniisip niya kung ano na ang nangyayari sa kanya ngayon. Siya ay nanatili sa Sword World na ito ng buong 2 taon, kaya ilang araw na dapat ang lumipas sa labas ng mundo. Tumayo si Yang Kai at naghintay ng mahabang panahon. Sa ibabaw ng espada, dahan-daang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Tumingin siya kay Lang Qingshan at nagtanong, "Qingshan, may nararamdaman ka ba?" Sumagot si Lang Qingshan, "Wala, Master, may nararamdaman ka ba?" Ang mukha ni Yang Kai ay hindi maiwasang lumubog. Ang pinakamalaking problema ay wala siyang nararamdaman. Naisip niya na pagkatapos ng huling labanang ito, maaari na siyang umalis sa mundong ito at makakuha ng isang World Fruit. Sino ang nakakaalam na hanggang ngayon ay wala pa ring gumagalaw? Siya at silang Qingshan ay nagtaas ng kanilang lakas sa hangganan ng mundong ito. Gumastos din sila ng maraming pagsisikap upang patayin ang huling makapangyarihang kalaban. Ito ay tiyak na wala ng mga kalaban sa mundong ito. Bakit hindi sila makaalis? Nasaan ang pagkakataong umalis sa mundong ito? Sa pag-iisip pabalik sa huling mundo, nakipaglaban siya sa isang nakakatakot na labanan sa lalaking may apelyidong Go. Nagpakita siya ng kapangyarihan na nalampasan ang Heaven Opening Realm, na nabasag ang lahat ng mga bula at nag-iwan ng isang mahalaga. Noon lang siya nakahanap ng pagkakataon. Sa pag-iisip nito, nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Tinanong niya, "Nasaan ang hukbo? Mangyaring sumunod sa akin, Master."
Sabi nilang Qingshan at mabilis na pinamunuan ang daan. Ang 700,000 sundalo ay inilikas mula sa larangan ng digmaan at nanirahan sa isang kapatagan, upang hindi magbigay ng anumang tulong kay Huang Jinjian. Ito ay halos 1,000 milya ang layo mula dito. Mabilis na nakarating sa kanilang destinasyon ang dalawa, isa sa harap at isa sa likod. Dahan-daang bumaba si Yang Kai, at tinitigan siya ng daan-daang libong sundalo. Napuno ng pagsamba ang kanilang mga mata. Ang daan-daang libong espadang ito ay mga elite na sumunod kay Yang Kai hanggang sa hilaga at timog. Bagamat wala ng mga golden sword, marami pa ring silver sword. Hindi umimik si Yang Kai habang pinapagana niya ang kapangyarihan ng purple gem sa kanyang sword hilt. Bahagyang yumanig ang lilang liwanag at naging bilog ng mga alon na kumalat sa lahat ng direksyon. Habang kumakalat ang mga alon, sunod-sunod na nabasag ang mahahabang espada, at walang humpay na maririnig ang tunog ng kaluskos. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang sumugod kay Yang Kai, na nagpatingkad ng lilang hiyas sa kanyang sword hilt. Hindi nagtagal, naabot ng liwanag ng lilang hiyas ang limitasyon nito. Sa dulo ng espada ni Yang Kai, ang lilang liwanag ay kumikislap, at ang lilang kidlat ay nagpakita ng mga palatandaan ng muling paglitaw sa mundo. Dahil sa nakakatakot na aura, napaatras silang Qingshan ng malayo. Ang lilang liwanag ay nakasisilaw, at ito ay sapat na upang ilabas ang lilang kidlat. Pagkatapos ng lahat, ang Golden Sword ay kailangan lamang na gumastos ng 10,000 sword synergy upang mapalabas ang pag-ataking ito. Sa sandaling ito, mahigit 10,000 mahabang espada ang nabasag. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Yang Kai. Desperado niyang pinigilan ang pagsabog ng lilang kidlat at isinaaktibo ang kapangyarihan ng lilang hiyas. Crack, crack, crack. Ang bilang ng mga basag na mahabang espada ay mabilis na umabot sa 100,000. Ang aura na nagmumula sa espada ni Yang Kai ay higit na nalampasan ang Golden Sword aura, at pinabilis nito ang tibok ng puso nilang Qingshan. Ang lilang liwanag ay nagbabago-bago pa rin, at ang mahahabang espada ay patuloy na nabasag. 150,000, 200,000. Hindi nagtagal, ito ay papalapit na sa 300,000. Kalahati ng hukbo ng 700,000 ay nasira sa isang iglap. Ang espada ni Yang Kai ay walang tigil na nanginginig, at ang mga pinong bitek ay lumitaw sa kanyang espada. Halatang na-pressure siya, at kapag hindi na niya nakayanan, madudurog na siya agad. Gusto siyang pigilan nilang Qingshan, ngunit hindi siya nang ahas na abalahin si Yang Kai, dahil sa takot na ma-accident siya. Habang ang 400,000 espada ay nabasag, parami ng parami ang mga bitek na lumitaw sa espada ni Yang Kai, at tila ito ay madudurog anumang sandali. Nang mabasag ang 500,000 espada, kasabay ng isang bitek ang lumitaw sa lilang hiyas sa hawakan ng espada. Sa limitasyon, hindi na mapigilan ni Yang Kai ang maringal na kapangyarihan sa espada. Inikat niya ang espada at nilaslas ang langit. Slash! Ang lilang kidlat ay bumulwak mula sa dulo ng espada, at natipon sa isang sinag ng lilang liwanag na bumaril sa kalangitan, na naging sanhi ng panginginig ng sansinukob, at ang kawalan ay nabasag. Isang butas ang lumitaw sa langit. Tumagilid ang katawan ni Yang Kai, at nahulog siya mula sa langit. Ang kanyang buong espada ay nabasag, at ito ay madilim. Naubos na ng pag-atake ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang kanyang tingin habang nakatitig sa butas ng langit. Maya-maya, mukha siyang masaya, at hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Bago mawala ang kanyang pagtawa, isang puwersa ang bumalot sa kanya, at dahan-dahan siyang nawala sa ilalim ng nakatulala na tingin nilang Qingshan. Sa sumunod na sandali, naging itim ang paningin nilang Qingshan. Nang bumalik siya sa katinoan, nasa ilalim na siya ng 3,000 Worlds Tree. Si Yang Kai ay nakatayo sa kanyang harapan, hawak ang isang kumikinang na world fruit sa kanyang kamay. Nasa labas siya, hindi napigilan nilang Qingshan ang buntong hininga. Nang lunukan ni Yang Kai ang kapangyarihan ng 500,000 espada, talagang natakot siya na hindi ito makayanan ni Yang Kai at sumabog. Gayunpaman, ngayon ay tila tama ang kanyang guro. Ang pagkakataong umalis sa mundong iyon ay ang lilang hiyas. Hanggat nakalunok siya ng sapat na lakas at naglaslas ng sapat na malakas na pag-atake, magagawa niyang masira ang mundo at makabalik. Pareho siya ng iniisip ni Yang Kai. Walang mga kaaway sa mundong iyon, at kahit na mayroon siya ng lilang hiyas, ito ay walang silbi. Sino ang nakakaalam na ito ang magiging susi? Nakatitig sa world fruit sa kamay ni Yang Kai, nagbago ang ekspresyon nilang Qingshan. Master, ito ba ay isang mid-grade world fruit? Hindi mapigilan ni Yang Kai ang mapangiti. Oo, ito ay isang mid-grade world fruit. Ang world fruit na dati niyang nakuha ay isang mababang uri lamang. Maaari lamang nitong payagan ang isang cultivator na maabot ang 3rd grade heaven opening realm. Ito ay hindi masyadong mahalaga.
Kung tutusin, hindi mahirap maabot ang third grade heaven opening realm kung ang isa ay nagsusumikap. Gayunpaman, iba ang mid-grade na world fruit na ito. Ito ay isang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa isang cultivator na maabot ang 6th grade. Ang 6th grade heaven opening realm ay magiging isang powerhouse kahit saan. Maging ang Lady Boss ay nasa 6th grade lamang, at si Yuhi ay nasa 5th grade lamang. Ang halaga ng world fruit na ito ay hindi nasusukat. Lalo na para sa 5th grade heaven opening realm, ito ay isang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa kanila na maabot ang langit sa isang hakbang. Maingat na inalis ang world fruit, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan. Napagtanto niya na lahat ng umalis sa bundok ay naglaho. Pagkatapos ng lahat, siya at silang Qingshan ay nanatili sa Sword Woolard sa loob ng 2 taon. Iba ang takbo ng panahon. Lumipas ang ilang araw sa labas ng mundo kaya dapat umalis na ang mga dapat umalis. Tumangala sa 3,000 World Tree, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay. May ilang prutas talaga na nawawala sa puno. Sa madaling salita, noong ginalugad nilang Qingshan ang Sword World, ilan sa kanila ang nakakuha na ng World Fruits. Iniisip niya kung anong grade ng World Fruit ang nakuha nila. Gayunpaman, kahit anong grado ng World Fruit ang nakuha nila, hindi sila makakakuha ng kasing dami ng nakuha niya. Matapos itong maranasan ng isang beses, pamilyar si Yang Kai sa muling pagpasok sa World Fruit. Inilagay niya silang Qingshan sa small sealed world bead at siya mismo ang nagtago sa loob nito. Pagkatapos, iniabot niya ang sealed world bead kay Scabby Head para sa pag-iingat. Tumayo si Scabby Head sa puno, nakakita ng isang world fruit, at bumulusok dito. Matapos makapasok sa Sword World, magkasamang lumitaw sina Yang Kai at Lang Qingshan. Espesyal ang 3,000 World Tree. Nagbunga ito ng 3,000 World Fruits na maaaring makatulong sa isang Heaven Opening Realm Cultivator na sumulong sa isang yugto. Gayunpaman, ang bawat isa ay nagkaroon lamang ng isang pagkakataon na makapasok dito sa kanilang buhay. Kung magtagumpay sila, mamumulot sila ng prutas. Kung sila ay mabaygo, sila ay makulong sa loob magpakailanman. Sina Yang Kai at Lang Qingshan ay maaaring ituring na nakapasok sa World Fruit dati. Kung hindi sila gumamit ng mga mapanlinlang na paraan, hindi sila makapasok. Gayunpaman, ang sealed world bead ni Yang Kai ay may halos 40 taon na nakatago sa loob. Kung mayroon siyang sapat na oras at maayos ang lahat, makakakuha siya ng 12-dosenang world fruits dito. Kung ikukumpara sa Primordial Fruit Tree at sa Primordial Spirit Fruit, walang alinlangang mas interesado si Yang Kai sa world fruit na ito. Sa sandaling lumitaw ito, naramdaman kaagad ni Yang Kai ang aura ng mundong ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya dahil hindi naman masyadong malakas ang aura ng mundong ito. Ito ay dapat lamang na isang low-grade world fruit. Ang tatlo sa kanila ay hindi nag-transform sa anumang bagay at napanatili pa rin ang kanilang orihinal na hitsura. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay lubhang napigilan. Hindi nila maipakita ang 30% ng kanilang karaniwang lakas. Ito ay dapat na dahil sa world principles ng mundong ito. Ano ito? Biglang may napansin si Scabby Head at tumingin sa bewang niya. May nakaumbok na bag na tel ang nakasabit doon. Hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Meron din si Master. Meron din ako. Tumingin silang Qingshan sa baywang ni Yang Kai at pagkatapos ay sa kanyang sarili. Nalaman niyang lahat ay may dagdag na bag na tela. Malalaman mo kung ano ang nasa loob pagkatapos mong tingnan. Tumawa si Scabby Head at ibinaba ang cloth bag. Binuksan niya ito at nagtatakang sinabi. Ang daming insekto. Kasabay nito, binuksan din ni Yang Kai at Lang Qingshan ang sarili nilang mga cloth bag. Natagpuan nila na ito ay tulad ng sinabi ni Scabby Head, mayroong ilang mga kakaibang insekto sa mga bag ng tela. Walang marami sa kanila, ilang dosina lang sila. Lahat sila ay kasing puti ng mga silkworm. Sinuri sila ni Yang Kai gamit ang kanyang banal na sentido at wala siyang naramdamang malakas na enerhiya mula sa kanila. Sa halip, malinaw niyang naramdaman na may mahinang koneksyon sa pagitan ng kanyang banal na pakiramdam at ng mga insektong ito. Para saan ang mga bagay na ito? Natarante si Scabby Head. Silang Qingshan ay nagkaroon ng karanasan sa paggalugad sa world fruit dati. Siya ay nag-isip at sinabi, maaaring may kaugnayan sila sa pag-unlock ng mga lihim ng mundong ito. Paano mo ginagamit ang mga ito? Nakain mo na ba sila? Kinurot ni Scabby Head ang isa sa mga insekto at pinagmasdang mabuti. Hindi lang niya inamoy-amoy, nilabas niya pa ang dila niya at dinilaan. Namutla ang mukha nilang Qingshan. May dumarating. Biglang kumunot ang noo ni Yang Kai. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya ang ilang dosenang monster wolves na may mga katawan na kasing laki ng mga baka. Inilalabas nila ang kanilang mga pangil habang pinalilibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Maya-maya pa ay pinalibutan na nila ang tatlo. Ang mga monster wolves na ito ay nagpapalabas ng mabangis na aura.
Patuloy silang umaalulong at mukhang hindi sila dapat aliwin. Martial Peak, Kabanata 4115. The World Tree Attacks. Master, solemn na ang ekspresyon nilang Qingshan habang mabilis siyang lumapit kay Yang Kai. Lihim-ding napalunok ng laway ang ulong may pukana habang namumutla ang mukha. Nakatalikod silang tatlo habang palihim nilang pinapagana ang kanilang mga kapangyarihan, handang umatake anumang oras. Isang alulong ng lobo ang narinig habang ang 12 ng mga monster wolves ay sumusugod. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang daliri at isang crescent blade ang bumagsak pasulong. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng talon ng gasuklay ay hindi kasing lakas ng dati dahil ito ay isang talampakan lamang ang haba. Ang talon ng gasuklay ay tumama sa balikat ng isang monster wolves at nag-iwan lamang ng peklat sa katawan nito. Hindi nito nagawang patayin ito sa mismong lugar. Ang mukha ni Yang Kai ay naging malungkot. Ang kakaibang mundong ito ay pinipigilan ang mga kapangyarihan ng isang tao sa isang tiyak na lawak. Kung hindi, ang talon ng gasuklay ay hindi magiging mahina. Sa kabilang panig, silang Qingshan at ang nangangalisang na ulo ay gumagamit din ng kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanilang mga pundasyon ay hindi kasing lakas ng kay Yang Kai at sila ay pinipigilan din. Kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya, maaari lamang silang magdulot ng kaunting pinsala sa mga monster wolves. Pinalibutan silang tatlo ng 12 ng mga monster wolves at humalili sa pagsalakay sa kanila. Ang amoy ng sariwang dugo ay nagpasigla sa kanilang mga ugat at naging mas marahas at ganid. Sinubukan ni Yang Kai at ng iba pang dalawa na kumawala sa pagkubkob ngunit hindi makahanap ng angkop na pagkakataon. Kung magpapatuloy ito, silang tatlo ay tiyak na mapupunit ng 12 ng mga monster wolves. Master, hindi na ako makakatagal. Biglang sumigaw sa sakit ang ulong may scaby habang kinakagat ng monster wolf ang braso niya. Agad na umagos ang dugo. Mabilis na bumaling ang pag-iisip ni Yang Kai habang sinusubukan niyang mag-isip ng paraan para makawala sa sitwasyong ito. Lahat ng bagay sa mundong ito ay natuntun. Halimbawa, noong una siyang pumasok sa mundo ng mga bula, ang pagkakataong umalis ay nasa isang bula. Nang pumasok siya sa mundo ng mga espada sa pangalawang pagkakataon, maaari niyang patayin ang iba pang mga espada upang palakasin ang sarili at maglakad sa tuktok ng hakbang-hakbang. Dapat mayroong ilang mga patakaran sa mundong ito, ilang mga patakaran na hindi niya natuklasan. Hanggat maaari niyang gamitin ang mga patakarang ito, dapat siyang makatakas. Sa pag-iisip na iyon, tiningnan ni Yang Kai ang cloth bag sa kanyang baywang at inabot niya ang isang surot mula dito. Isang monster wall sa kanyang harapan ang tumalon ng mataas habang ang mga pangil nito ay kumikinang sa malamig na liwanag. Inactivate ni Yang Kai ang kanyang divine telekinesis at itinapon ang bug sa monster wolf. Kakaiba, pagkaalis ng insekto sa kanyang kamay, bigla itong sumabog sa isang bola ng nakasisilaw na puting liwanag, na agad na bomb-alot sa monster wolf. Ang orihinal na agresibong monster wolf, pagkatapos na balutin ng puting liwanag, ay tila nakaranas ng matinding suntok. Bumagsak ito mula sa langit at umiling. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang mahinang koneksyon sa pagitan niya at ng kaluluwa ng monster wolf. Parang kaya niyang kontrolin ang monster wolf. Nang walang anumang pag-aalinlangan, agad na pinaandar ni Zhang Zuan ang kanyang spiritual perception upang sugpuin ang kabilang partido. Gusto pa ring lumaban ng monster wolf, ngunit ang divine sense ni Yang Kai ay napakalakas na hindi nito kayang labanan. Sa isang hininga lang, bumuhos ang puting liwanag sa katawan ng monster wolf. Sa isang pag-iisip mula kay Yang Kai, ang monster wolf ay agad na tumalikod, binuksan ang dagwang uwang nito at kinagat ang lalamunan ng kasama nito, na naging dahilan upang bumulwak siya ng dugo at sumuray-suray pabalik. Makokontrol ng insektong ito ang mga monster wolves. Sigaw ni Yang Kai. Nang marinig ito, hindi nag-atubili sinalang Qingshan at Scabby Head. Naglabas sila ng mga bug sa kanilang mga bag ng tela at ginaya ang aksyon ni Yang Kai, itinapon ang mga bug. Ang mga bug ay sumabog sa puting liwanag at tinakpan ang katawan ng monster wolf. Matapos bumuhos ang puting liwanag, ang monster wolf ay makokontrol nilang tatlo. Agad na bumuti ang sitwasyon. Isa-isang itinapon ni Yang Kai ang mga surot mula sa bag ng tela at sunod-sunod na pinasuko ang monster wolves. Silang Qingshan at Scabby Head ay hindi na natiling walang ginagawa at ginawa ang parehong bagay. Hindi nagtagal, natagpuan ni Yang Kai ang trick. Ang mga bug na ito. Pinangalanan niya silang beast-taming bugs sa ngayon. Maaaring gamitin ang mga ito tulad ng mga lihim na kayamanan, ngunit ang mga ito ay isang beses na paggamit ng mga lihim na kayamanan. Pagkatapos nilang magamit, sila ay magiging isang puting ilaw na bumabalot sa monster wolf. Sa oras na ito, oras na para sa divine sense ng may-ari upang labanan ang divine sense ng lobo. Kung kayang pigilan ng may-ari ang divine sense ng lobo,
ang puting liwanag ay bubuhos sa katawan ng Monster Wolf at masusupol ito. Kung hindi mapigilan ng may-ari ang divine sense ng lobo, ang puting liwanag ay babagsak at ang beast-taming bug ay mamamatay. Maging ang cultivator ay masusugatan. Ang Scabby Head ay natalo. Gumamit siya ng masyadong maraming beast-taming bug sa isang pagkakataon. Dahil dito, hindi niya makontrol ang mga ito. Sumabog ang dalawa sa puting liwanag na naging dahilan ng pag-agos ng dugo sa kanyang ilong at namutla ang kanyang mukha. Mabagal na lumipas ang oras. Sa orihinal, silang tatlo ay kinubkob ng 12-dosenang monster wolves, ngunit sa tulong ng mga beast-taming bug na ito, agad na bumuti ang sitwasyon. Pagkatapos ng isang incenso stick na nagkakahalaga ng oras, kalahati ng 12-dosenang monster wolves ay namatay, at ang natitirang kalahati ay nasupil ng tatlo sa kanila. Hingal na hingal si Scabby Head at hindi napigil ang makaramdam ng ginhawa. Dati, sa Sword World, kahit na pinagmamasdan niya ang karanasan ni Yang Kai at Lang Qingshan sa pamamagitan ng Small Sealed World Bid, nanunood lang siya sa gilid. Bagamat madalas siyang nanginginig sa takot, kung tutuusin, hindi niya ito naranasan mismo. Ngayon, matapos itong maranasan, napagtanto niya na ang mga Sword World na ito ay hindi ganoon kadaling tuklasin. Kung hindi dahil sa pag-unawa ng kanyang master sa mga misteryo sa kritikal na sandali, sila ay napahamak sa unang labanan. Master, ito ba ang beast-taming world? Tanong ni Lang Qingshan. Tumanggo si Yang Kai. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila ganoon. Gayunpaman, totoo man ito o hindi, kailangan nilang tuklasin ito sandali para malaman. Makalipas ang ilang araw, nakumpirma ang kanilang naunang hula. Ito talaga ang beast-taming world. Sa mundong ito, mayroong hindi mabilang na malalaki at maliliit na grupo ng mga monster beast. Ang lakas ng trio ni Yang Kai ay lubos na napigilan, kaya kung gusto nilang manalo, maaari lamang silang umasa sa lakas ng kanilang mga subordinate ng monster beast. Ang mga monster wolves na kanilang nasakop noon ay ang pinakakaraniwang monster wolves. Sa mga grupo ng monster beasts, mayroon ding monster kings. Ang pag-asa sa puting beast-taming insect sa bag ng tela ay imposibleng masupol. Ilang beses sinubukan ni Yang Kai, ngunit masisira ang puting liwanag. Hindi dahil sa hindi kayang sugpuin ng kanyang divine sense ang kabilang partido, ngunit ang puting beast-taming insects ay hindi nakayanan ang banggaan ng dalawang divine senses. Nahulaan ni Yang Kai na dapat mayroong mas high-grade beast-taming insects sa itaas ng puting beast-taming insects na maaaring makitungo sa mga monster kings na ito. Matapos matalo ang tatlo sa isang grupo ng daang monster beasts, nagsimula sila sa landas ng paghahanap para sa beast-taming insects. Hindi nagtagal, umani sila ng ilang pakinabang. Oo naman, may mas high-grade beast-taming insects sa itaas ng puting beast-taming insects. Itim, asul, lila, at iba pa. Gamit ang mas high-grade beast-taming insects, mabilis na pinasuko ng trio ni Yang Kai ang monster kings ng sunod-sunod. Kapag ang isang monster kings ay nasakop, ang monster beast sa ilalim ng kanyang pamumuno ay masusupol din. Sa mga monster kings na ito, may malaking pagkakaiba sa lakas. Hinati sila ni Yang Kai sa tatlong antas: 100 Monster King, 1000 Monster King, at Myriad Monster King. Ang 100 Monster King ay nagutos ng 100 Monster Beast, ang 1000 Monster King ay nagutos ng 1,000, at ang Myriad Monster King ay nagutos ng 10,000, napakalakas. Makalipas ang isang buwan, pinamunuan ng trio ang isang Myriad Monster Army at nakipagdigma sa isang mapagpasyang labanan sa huling grupo ng Monster Beasts. Ang bilang ng mga hayop sa grupong ito ay napakalaki, hindi bababa sa 100,000 ang bilang, at ang hitsura ng Beast King ay pambihira din, ang katawan nito ay nababalot ng gintong balahibo at kasing taibay ng isang bahay. Nakatingin si Yang Kai mula sa malayo at malinaw na naramdaman na ang mood ng Myriad Beast King sa ilalim niya ay medyo hindi mapakali. Ang Monster King ng kalaban ay talagang may malakas na epekto sa pagpigil sa Myriad Monster Kings. Ito ay hindi na isang Monster King, ngunit isang Monster Emperor. Hindi nagtagal ay sumiklab ang labanan, at hindi mabilang na mga Monster Wolves ang napatay o nasugatan. Bagamat napakalaki ng mga numero ng kalaban, at pinamunuan sila ng isang Monster Emperor, ang trio ni Yang Kai ay naghiwalay at nakipagtulungan sa isa't isa, pinatay ang kalaban habang sinasakop din ng Monster King sa kampo ng kaaway, mabilis na nakakuha ng ganap na kalamangan. Pagkatapos ng isa pang 3 araw ng mapait na labanan, sa wakas ay nagtagumpay si Yang Kai sa pagsupil sa Monster Emperor, kahit na nakagat siya nito. Nang mapasuko ang Monster Kings, binalot ng banayad na puwersa ang tatlo at pinaalis sila sa mundong ito. Muling lumitaw ang tatlo sa ilalim ng World Tree. Si Yang Kai ay napuno ng dugo, ngunit siya ay nakangisi pa rin ng mabangis. Nakakuha siya ng isa pang World Fruit, bagamat isa lamang itong low grade.
Pagkatapos ng kaunting pahinga, inulit ni Yang Kai ang kaparehong trick, pinakawalan ng isa pang tao mula sa kanyang sealed world bead at ipinadala siya sa mundo sa loob ng fruit. Lumipas ang oras araw-araw, at parami ng parami ang pumasok sa mundo sa loob ng prutas. Kung mas maraming tao doon, mas magiging malakas sila. Kapag ang iba ay pumasok sa mundo sa loob ng prutas, sa pangkalahatan ay lalaban silang mag-isa, ngunit si Yang Kai ay maraming tao na nagtutulungan, kaya natural na mayroon siyang malaking kalamangan. Nagkaroon ng lahat ng uri ng kakaibang mundo. May mga daigdig na kailangang sakupin sa pamamagitan ng puwersa, mga daigdig na kailangang linangin hanggang sa mga hangganan ng daigdig na iyon, at mga daigdig na mapapalaya lamang sa pamamagitan ng paglusob sa pagsupil. Mayroon ding mga natural na maze na naging dahilan upang hindi mahanap ng mga tao ang kanilang daanan. Mayroong lahat ng uri ng mundo, at marami pa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagpasyahan ni Yang Kai na ang isang mababang ranggo na prutas sa mundo ay hindi nagtagal bago makalusot, hindi hihigit sa 3 buwan, ngunit ang isang mid-grade world fruit ay mas mahirap masira, na tumatagal ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 taon. Ito ang oras sa loob ng mundo sa loob ng prutas, na iba sa labas ng mundo. Dahil dito, hindi masyadong nag-alala si Yang Kai. Siya ay gumugol ng ilang taon sa loob ng mundo sa loob ng prutas, ngunit 1 dosenang araw lamang sa labas ng mundo. Isang araw, isa sa kanyang mga subordinate ang sumugod sa world fruit na may sealed world bead. Agad na lumabas si Yang Kai mula sa kanyang sealed world bead at pinakawalan ng 12 ng mga tao na naunang pumasok sa world fruit. Gayunpaman, bago pa niya maimbestigahan ang grado ng mundong ito, bigla niyang naramdaman ang isang napakalaking puwersa na bumabalot sa kanya. Nang bumalik siya sa katinoan, nakatayo na siya sa ilalim ng 3,000 world tree. Hindi lang siya, pati ang 12 ng mga taong pinakawalan niya ay ganoon din ang naramdaman. Natigilan silang Qingshan. Anong nangyayari? Naguguluhan din si Yang Kai. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong bagay, kaya wala siyang ideya kung bakit siya tinataboy ng world fruit. Sa sandaling ito, na sinamahan ng isang dumadagandong na tunog, ang lupa ay yumanig at ang isang ugat ay biglang umunat mula sa lupa tulad ng isang mahabang latigo, tumangay patungo kay Yang Kai at sa iba pa. Ang ugat na ito ay ang ugat ng 3,000 world tree. Walang sino man ang umasa sa hindi inaasahang pangyayari. Sa isang sandali ng kawalang ingat, kalahati ng mga tao ay natangay at gamulong pababa ng bundok. Mabilis na umiwas si Yang Kai at naiwasan ang suntok na ito. Paglingon niya, nakita niya na ang mga taong natangay sa bundok ay hindi nanganganib na mawalan ng buhay, ngunit lahat sila ay nasa kaawa-awang kalagayan. Saka lang siya nakahinga. Ay, isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Nawalis din pala si Manji Head na sinundan na. Gumalaw pa kaliwa at kanan si Yang Kai, iniiwasan ang pagwawalis ng ugat ng paulit-ulit. Habang umiiwas siya ay bigla niyang naramdaman na may nakatingin sa kanya. Mabilis siyang lumingon at hindi niya maiwasang magulat. Isang matandang mukha ang lumitaw sa puno ng Trichiliacosm tree, at galit itong nakatingin sa kanya. Marshall Peak, Kabanata 4116. Walang sawang kasakiman. Medyo nahiya si Yang Kai sa kanyang titig. Paanong hindi niya malalaman na ang paulit-ulit niyang panloloko ay nakita ng 3,000 world tree? Sa Land of Elders na ito, maraming sagradong halamang gamot ang nagkaroon ng katalinuhan. Maging si Pu Baixong at ang maliit na kabute ay ganoon din, pabayaan ang 3,000 world tree. Kaya lang hindi niya ito ipinakita noon, ngunit paulit-ulit na ginamit ni Yang Kai ang sealed world bead para samantalahin ang mga butas at pumasok sa world fruit, nag-aani ng higit sa 1 dosenang prutas ng mag-isa. Ang ganitong walang kabusugan na kasakiman ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng world tree kahit na mayroon itong 3,000 prutas. Kung nagpatuloy si Yang Kai ng ganito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming prutas ang natitira dito? Sa makatuwid, nang maramdaman nilang muli ang aura ni Yang Kai, agad nilang pinaalis siya at ang kanyang 12 ng mga nasasakupan mula sa world fruit, hindi sila binibigyan ng pagkakataong magkaroon ng karanasan. Isa pa, pinababa sila sa bundok para putulin ang kanilang pag-asa. Ang mga ugat nito ay sumayaw at hinampes muli si Yang Kai ng napakalakas. Ayaw nitong kitilin ang buhay ni Yang Kai, ngunit ipadala na lang siya sa bundok. Inactivate ni Yang Kai ang Law of Space at paulit-ulit na umiwas. Bagamat marami na siyang natamo, nakakuha ng higit sa 1 dosenang world fruits, at kahit 2 mid-grade world fruits, wala pa siyang nakitang high-grade world fruit. Paano siya sumuko? Ang isang mataas na uri ng world fruit ay maaaring makatulong sa isang high-grade heaven opening realm na umunlad ng 1 grado. Kung maaabot niya ang 7th grade sa hinaharap, maaari niyang gamitin ang isang high-grade world fruit para direktang umakyat sa 8th grade. Gaano karaming mga 8th grade heaven opening realm ang mayroon sa Blessed Enclave?
Sa antas na ito, tiyak na isa siyang overlord. Pagdating ng oras, hindi lamang niya maitatag ang kanyang sarili sa 3,000 world fruits, ngunit makakamit din niya ang mga dakilang bagay. Habang umiiwas, nagmakaawa si Yang Kai. Old Tree, huminahon ka, huminahon ka. Pumasok ka pa, sa huling pagkakataon. Lalong nagalit ang ekspresyon ng World Tree. Bakit ito mag-aalaga sa kanya? Ang mga ugat nito ay sumayaw ng higit at mas ligaw, ngunit pinaandar ni Yang Kai ang Dao of Space at ang kanyang katawan ay gumagalaw ng mali-mali. Paano siya nataman nito? Sa galit, mahigit 12 ugat ang lumabas sa lupa at naging isang hindi matatakasan na lambat na bumalot kay Yang Kai. Sa paanan ng bundok, tumangala silang Qingshan at ang iba pa at natulala. Napaawang ang bibig ni Scabby Head. Ang World Tree na ito ay maaaring nabaliw ng ating master. Napabulala silang Qingshan. Nako, nasa panganib ang master. Habang nagsasalita siya ay agad siyang sumugod sa bundok. Mahigit 12 tao ang sumunod na malapit sa likuran, na nag-iwas sa hamog at kidlat habang mahirap silang naglalakad. Sa tuktok ng bundok, gumalaw si Yang Kai sa kaliwa at kanan, ngunit ang dosenang mga ugat ng puno ng mundo ay parang 12 ng mahabang latigo na tumatak sa langit at lupa, na lubhang nakakabawas sa espasyo na maaari niyang ilipat. Sa isang sandali ng kawalang ingat, siya ay nataman ng isa sa mga ugat. Naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na sumugod sa kanya, at may matamis na lasa sa kanyang bibig. Niyakap ni Yang Kai ang ugat, nilunok ang gamulong dugo, at sinabing may bastos ng ngiti. Hindi ba pwedeng minsan lang? Old Shu, kunin mo ang prutas na iyan. Bagamat hindi niya natatanda ang suriin ang grado ng world fruit, sigurado siyang hindi ito isang mababang klaseng world fruit. Ito ay dapat na nasa mid-grade, at may napakaliit na pagkakataon na ito ay isang high grade. Kung kaya niyang makipag-ayos sa 3,000 world tree, makukuha niya man lang ang world fruit. Mukhang hindi siya narinig ng 3,000 world tree. Ilang beses itong umilo ng mga ugat, ngunit hindi nito maalis si Yang Kai. Sa galit, ang dosenang mga ugat ay hamampas kay Yang Kai sa hangin at tinamaan siya. Patuloy na umuungol si Yang Kai. Matapos ang 3 paghinga, pakiramdam niya ay hindi na niya kinaya. Bagamat ayaw siyang patayin ng world tree, hindi komportable na hagupitin ng mga ugat. Walang magawa, napasigaw na lang siya. Dragon Transformation. Ang kanyang katawan ay biglang lumaki, at siya ay naging isang kalahating dragon na may mga sungay ng dragon sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko ng dragon, at 2 agos ng hininga ng dragon ang lumabas sa kanyang mga butas ng ilong. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga kaliskis ng dragon, at bawat kaliskis ay may natural na pattern dito. Sila ay matigas at makapal. Ang mga balbas ng dragon ay lumipad sa ilalim ng kanyang baba. Ang kanyang malaking katawan ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Bagamat hindi siya kasing harlika ng World Tree, hindi rin naman siya nalalayo. Sa Great Cosmological Realm, nakalunok siya ng hindi mabilang na dragon blood pills, na naging dahilan upang ang kanyang dragon form na katawan ay bahagyang nagpakita ng mga palatandaan ng pagbabago sa isang tunay na lahi ng dragon. Mas malakas siya kaysa dati. Papa. Walang humpay na umalangaw habang ang 12 ng mga ugat ay patuloy na humahampas sa likod ni Yang Kai, na lumikha ng sunod-sunod na malalakas na putok. Gayunpaman, ito ay nasa loob pa rin ng isang katanggap-tanggap na saklaw. Ang depensa ng katawan ng dragon form ay mas malakas kaysa sa katawan ng tao. Tumawa si Yang Kai at tumingin sa World Tree. Old Tree, ito na ang iyong huling pagkakataon. Pumasok ka ulit, at hindi na kita guguluhin pa. Hindi niya makakalimutan ang tungkol sa World Fruit ngayon lang. Habang nagsasalita siya, pinulupot niya ang ugat sa kanyang kamay sa kanyang baywang. Sa sobrang bilis, ilang beses niya itong pinulupot sa bewang niya na malinaw na hindi siya basta-basta susuko. Ang mga pag-atake ng World Tree ay naging mas marahas. Sa pagkakataong ito, kahit ang dragon form na katawan ni Yang Kai ay hindi na kinaya. Lumipad ang kaliskis ng dragon sa kanyang likod, at dumaloy ang dugo. Gayunpaman, ang kakayahan ni Yang Kai sa pagbawi ay napakalakas. Ang kapangyarihan ng wood element sa kanyang dowsil ay umikot, at ang kanyang dugo ng dragon ay na-stimulate. Ang kanyang mga sugat ay patuloy na naghihilom. Pagkapatas ay tumagal ng 1 buong oras ng insenso bago biglang tumigil ang pag-atake ng 3,000 Worlds Tree. Sa puno, bumuntong hininga ang matandang mukha. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Old Tree, sang-ayon ka na ba? Naiinis na tumingin sa kanya ang 3,000 Worlds Tree. Pagkatapos, isang ugat ang bumalot sa kanya. Ngumiti si Yang Kai. Old Tree, bakit kailangan mong gawin ito? Ang ganitong pag-atake sa akin. Pag. Katatapos lang niyang magsalita, bigla niyang naramdaman na gumaan ang kamay niya. Ang ugat na kanina pa niya pinanghahawakan ay biglang naputol ng kusa.
Kaagad pagkatapos, si Yang Kai ay tinamaan ng isang malakas na puwersa, ang kanyang katawan ay hindi napigil ang bumagsak sa bundok. Sa kalagitnaan ng hangin, natulala si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas ang ugali ng 3,000 Worlds Tree. Mas gugustuhin pa nitong basagin ang isa sa mga ugat nito kaysa hayaan siyang manatili sa tuktok ng bundok. Sa isang putok, si Yang Kai ay bumagsak ng husto sa lupa. Dali-dali siyang bumangon at tinignan ang ugat sa kamay niya, walang imak. Bagaman ang ugat na ito ay kusang loob na inabandona ng 3,000 Worlds Tree, hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalanta. Sa halip, ito ay puno ng sigla. Gumagalaw ang puso ni Yang Kai. Pagkatapos ay pinalamanan niya ito sa Sealed World Bead. Nang muli siyang tumangala, ang bundok ay natatakpan ng hamog at kidlat. Maya-maya, hindi na niya makita ang eksena sa loob. Hindi sumuko si Yang Kai. Tumalon siya sa hamog at tumagal lamang ng isang dosenang paghinga bago tumakbo pabalik. Masyadong nakakatakot ang ulap. Binubuo ito ng hindi mabilang na maliliit na insekto. Kahit ang kanyang dragon form ay hindi nakayanan. Sa ilang sandali lang, nabahira ng dugo ang kanyang katawan, at marami ang nawala sa kanyang sigla. Lumitaw ang mga figure sa paligid niya. Silang Qingshan at ang iba pa ang pinais. Bagamat nababalot sila ng alikabok, hindi nanganganib ang kanilang buhay. Ito ay dapat na resulta ng proteksyon ng World Tree. Kung hindi, sa kasalukuyang sitwasyon sa bundok, hindi nila ito kakayanin. Nang lumingon sila at nakita ang namamagang mukha at dagwang katawan ni Yang Kai, hindi nila maiwasang mabigla. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon na nakita nilang ginamit ni Yang Kai ang Dragon Transformation Technique. Hindi nila maiwasang mabigla. Ngayon lang nalaman nilang Qingshan at ng iba pa na si Yang Kai talaga ang may bloodline ng Dragon Race. Sa paghusga sa hitsura nito, ang bloodline na ito ay medyo pambihira. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanila na may mabangis na ekspresyon. Nagalit siya sa 3,000 Worlds Tree. Ang matandang punong ito ay masyadong matigas ang ulo. Mas gugustuhin nitong isuko ang isa sa mga ugat nito kaysa bigyan siya ng huling pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan, umungal si Yang Kai. Old Shu, ang lahat ay may isang pagkakataon lamang na makapasok sa World Fruit Field. Ano ang ibig mong sabihin sa pagharang sa bundok na ito at hindi pagpapasok sa amin? Mayroon pa akong ilang dosenang mga tao dito na gusto para pumasok. Hindi mo sila maaalis sa kanilang mga kwalifikasyon. Napaka hindi patas. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang natitirang mga taong nagtatago sa Small Sealed World Bead. Silang Qingshan at ang iba ay hindi nakaimik. Ginamit nila ang mapanlinlang na paraan ni Yang Kai para magpasok ng higit sa isang dosenang world fruits at makuha ang mga ito. Ngayon, si Yang Kai ay talagang nagsasalita tungkol sa pagiging patas sa World Tree. Ipinagpatuloy ni Yang Kai, sa karamihan, hindi ako papasok. Kailangan mo silang papasukin, hindi ba? Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Nakinig siyang mabuti. Sa susunod na sandali, isang figure ang biglang sumugod mula sa makapal na ulap at sumigaw. Inabot ni Yang Kai at hinawakan ang tao. Matapos tingnang mabuti, natigilan siya. Brother Meng. Ang sumugod sa ulap ay si Meng Hong. Gulat na gulat pa rin si Meng Hong. Hindi niya maiwasang mabigla nang makita niya ang isang malaking ulo ng dragon na nakaturo sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos makita ang hitsura ng ulo ng dragon, nag-alinlangan siya. Brother Yang. Tumanggo si Yang Kai at ibinaba siya. Nag-transform siya pabalik sa kanyang anyo ng tao at naguguluhan na nagtanong. Brother Meng, bakit? Bakit ka lumabas ng ganitong oras? Masyadong nagkataon ang hitsura ni Meng Hong. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai na may mali. Sabi ni Meng Hong, hindi ko alam. Nagsasanay ako sa mundong iyon nang biglang pinaalis ako ng puwersa. Ha? Ito ba ang World Fruit? Pagkasabi nito, bigla niyang tinignan ang palad niya at nalaman niyang nakakuha siya ng isang World Fruit sa isang punto. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Alam niya na ang dahilan kung bakit maaaring umatras si Meng Hong sa kalagitnaan at makakuha ng isang World Fruit ng librere dahil sa World Tree. Dapat ay naramdaman nito ang relasyon nila Meng Hong, kaya diretso itong pinaalis. Napagtanto ito, bahagyang bumantong hininga si Yang Kai. Alam niyang imposibleng makapasok siyang muli sa World Fruit. Ang 3,000 World Tree ay handang putulin ang isa sa mga ugat nito, paalisin si Meng Hong, at bigyan pa siya ng prutas ng librere. Gusto nitong tuluyang sumuko si Yang Kai. Ang swerte ni Meng Hong ay medyo maganda. Ang World Fruit sa kanyang kamay ay isang mid-grade. Ilang taon na siyang gumala sa mundong iyon, lumalaban mag-isa. Hindi niya alam kung paano makakataas. Akala niya siguradong patay na siya, pero sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganitong twist? Sa totoo lang, hindi pa rin siya makapaniwala. Pakiramdam niya ay nasa ulap siya.
Ang dalawang disipulo mula sa Great Mon Province ay humakbang at maikling ipinaliwanag ang nangyari. Noon lang nalaman ni Meng Hong na napakadali niyang nakatakas dahil sa pang-aasar ni Yang Kai sa 3,000 World Tree. Hindi niya napigil ang matawa. Gusto sana niyang kumuha ng World Fruit at ibigay ito kay Yang Kai para gantihan ang kanyang kabutihan, ngunit sa huli, si Yang Kai ang muling nagligtas sa kanya. Ngayong nakakain at nakainom na siya, medyo mahirap ipaliwanag. Brother Yang, tanggapin mo itong World Fruit. Inabot ni Meng Hong ang prutas sa kanyang kamay kay Yang Kai. Natawa si Yang Kai at sinabi, Brother Meng, marami na akong natamo. At saka, kakailanganin mo ito kapag umabant ka sa 5th grade Heaven Opening Realm. Hindi mo na kailangang ibigay ito sa akin.